Ilan taon na po kayo? 42 po. Ikaw? 35. Saan po Bata. kayo? Sige, Isabela ako. Pero nandito ako sa Qatar ngayon. Bohol pa ako. Ikaw, nasan ka ngayon? Po. Ano? Bohol. 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 35 ka pa lang? Apo. Ano, galing na ako ng Saudi. Hindi, kababalik ko lang dito. Galing na ako ng Saudi, tapos dito ako pumunta sa Qatar. 4 months. Magpo 4 months. Hindi, 3 months pala kasi August nung umalis ako dyan sa Pinas. Ilan na po anak mo? 3. Wala pa ako. Ikaw, ilan ang anak mo? 0 pa, 0. Hindi ka nag-asawa? Walang wala swerte. Bakit? Walang swerte? Wala swerte. Ayan mo, darating din yan sa'yo. Swerte na sinasabi mo. Hintay ka lang. Sa puro kasi siloso. Siloso. O baka naman dapat may pagsilosan, kaya nagsiselos. Hindi. Siyempre, pag galing trabaho, kailangan sa tamang oras. Hindi sasakay pa ang jeep. Anong trabaho mo? Tayo insakto. Anong trabaho mo, kuya? Dati ako, merchandiser sa Manila, sa Ayala. Parang rubing ako. Ngayon? Tunsun yung mga atas. Parang rubing ako eh. Ngayon, dito ako ngayon sa Bohol. Yung agency namin doon sa Manila, pinasa ako sa Tagbilaran. Wala kang planong mag-abroad? Wala akong plano. O kasi wala ka namang asawa, binata ka naman, masarap kaya sa abroad minsan. Pero mahirap din. Wala akong balak mag-abroad. Maganda ngayon kasi pagdating dito sa Pilipinas, yung times ko yung pira mo. Kaya lang, kadalasan sa mga nag-abroad, walang ipon. Ako, wala akong ipon. Walang ipon na eh. Puro gastos. May pinag-aaral kasi akong mga anak. Ilan anak mo? 3 nga. 3 pala. Puro babae. Yung panganay ko, binata na, 24 na. Yung pangalawa ko, magna-19 na siya. Yung isa, 10. Malalaki na. Buti hindi ka naka-boyfriend dyan. Dito? Ayoko magka-boyfriend dito sa ibang bansa. Hindi ba? Yung mo dyan, ka-chat mo dyan, yung taga dyan, mga OFW, ganun. Dati, nung nasa Saudi ako, marami akong ka-chat na ibang lahi. Kaya lang mga bastos, kaya nung nagsawa din ako, kaya ayoko na. Mga bastos kasi, kaya ayoko. Bakit Saka isa pa, bakit bastos, ma'am? Kumbaga, kung mag-aasawa ko, mas maganda pa rin ang kalahi. Bakit po bastos, ma'am? Minsan, gusto nilang, makipag-video call ng, alam mo na yun, DJ, hindi ko nasasabihin. Hindi ko alam eh. Wala po kayong boses, sir. Mahina po. Iangat niyo po yung cellphone. Pantay po sa inyo. Yun kasing mga ibang lahi. Kahit kauusap nyo pa lang, sasabihin na, I love you, mahal kita. wow. Sabi ko, litchi ka. Magmamahal ka kaagad-agad, sabi ko.
Tapos, oo, ganito, ganon. Eh, pag ganon na sinasabi, block na agad. Kaya yun, nanawa ako. Ayoko na. Hindi na ako nakikipag... May mga nag-add sa akin pero hindi ko na pinapansin kasi ayoko sa kanila. Hindi ko type. Ganun. Kasi ako dati may kalibin din ako doon sa Manila. Dati pa yun. Sobrang silusa eh. Kuya, ang selos ng babae, normal lang yan. Depende na lang yan kung talagang may pinagsiselosan. Iba sa kanya eh. Siyempre, pag may kausap ako, kung may kausap kong iba, o silos na naman. Siyempre, yung sa ano, Natural, kuya. sa ano lang, sa government ko lang, mga lalaki. Ay, hindi mga naman lalaki maganda pag naman. lalaki. Mga lalaki lang naman. Sabi niya, pag lumbas ako sa kwarto, ang sabi niya, saan ka na naman? Titinda ka na ng laway mo. parang lagi kami sa ano sa loob. Pag ilang pagsunod na ano naman ganun pa rin. Lagi. Pag hindi mo para, pag nasa trabaho ko, ano din yun? 45 yata, 48, 45. Mahilig ka kuya sa mas matanda sa'yo, ha? Sabi ko mahilig ka mas matanda sa'yo. Simple, 30. Ganon? Ilan kayong magkakapatid, kuya? Ano kami? 7. Tapos ano ako, 4 ng lalaki, 3 babae. Yung 3 may asawa na. 4 lang wala. Pang-4 sa 7. Kayo? Bunso ako eh. 4 kami pero ako ang bunso. Ikaw ang bunso. Naniniwala ka ba sa kasabihan? Ano? Pag bunso may topak. Pag bunso may topak. Alam mo. Kasabihan yan. Hindi lang yan. Depende lang sa tao. Depende lang sa tao. Depende lang yan sa pagdadala sa magulang. May mga magulang ka pa, kuya? Meron. Papa, wala na akong papa. Kasi ako, wala na akong mga magulang. Bata pa ako nang maulila. Wala na akong papa. Kaya ako nakapag-asawa ng maaga. Para bumuo ng pamilya. Pero, gaya ng sabi mo, malas. Malas sa pag-ibig. Bakit? Sabi yung iba mo, asawa mo. May asawa na rin siya. Pero wala silang anak kasi mas matanda sa kanya yung asawa niya. Ganyan din yung kausap ko eh. Yung last kausap ko yung October eh. Siyempre ba yun? Bila kasi sa galit kasi nag-usap kami nito si Melanie. Tapos, tama-tama pagkagasan, tinawagan ako. Siyempre, nag-record din ako. Hindi ko na siya naasikaso. Ando na, nagalit. Yan, bigla ko binablock. Pero kasi minsan, siyempre, kuya, kapag mahal mo kasi ang isang tao, pagkagising mo sa umaga, kukumustahin mo na yan. Tiga lang, ma'am. Ma'am, sintro po kayo sa camera. Eye level po dapat ang cellphone sa inyo.
Yung chan mo lang po kasi nakikita na umay na daw viewers natin. Yan. Sa inyo din po, Yung sir. okay na po ba Itapat nyo, sir, sa inyo yung cellphone, sir. Wag sa baba kasi may na po busis mo. Pantay po dapat sa inyo sa muka, sa mata. Okay. Diyan talaga ang nakita. Yan. Pasaway ito ng comment naumay na daw sila. Kailan okay mo ito, no? 2026 Tagal pa pa. po. Tagal pa. Matagal pa. Tagal pa. Makapag-aral ka na ng ano dyan sa mga anak mo. Makatapos. Oh, magka-college na yung dalaga ko eh. Nakapunta ka Bohol. Hindi pa. Hindi pa. Paano ako makakapunta sa Bohol? Itigay sa Bela ko. Di ba? Sa ano? Sa may mga beach dito, sa mga Pangaw. Wala. Sa Bila. Saan ba yan? Malapit yan sa Bicol. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Oy, sa Bila, Cagayan Valley. Bago ka makarating ng Cagayan Valley, dadaan ka muna ng Isabela. Di ba yung Cagayan Valley, tatawid ka pa ng ano dagat yan? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Dugtong pala hindi Tatawid na. ka ng dagat sa ano, dyan sa inyo, di ba? Pag galing ka ng Maynila, tatawid ka ng dagat. Sa amin, hindi na. Bundok, dadaanan mo. Di ba may tatawid ng dagat? Anong pangalan ba yung banda? Bicol? Bicol ba yun? Hindi pala, hindi Bicol. Hindi ah. Saan? Sorsogon, papunta ng Samar yun. Doon, tatawid ka ng dagat doon. Pero sa amin, hindi. Yung Quezon. Quezon, hindi ah. Hindi ko na ano ah. Ano ba? Anong pangalan? Tatawid ng dagat? Sa Langaw. Cagayan Valley. Kasi may kasad ako dati, Cagayan Valley. May dagat doon. Pero pag galing ka dito sa Maynila, hindi ka natatawid ng dagat. Cagayan Valley. Hindi mo ba naririnig ang lugar na Isabela? Jadi, narinig yung Isabela ha. Sako pala yun sa ano. Ngayon, ano yan sa balita ngayon? Kasi binagyo kami doon. Oo nga eh, kasi yung bagyong Pipito. Ayan yun ang Parang bagyo. buong- Change topic. Wag na po yung bagyo. Nawala na yung bagyo. Tama yung bagyo eh. O, paano po yan, ma'am? Kasi binata po itong kausap mo. Wala pong anak. Ano po hanap nyo sa isang siya po, lalaki? kasi ako, may anak ako eh. Oo, yun nga po. No? Ano po hanap mo sa isang lalaki? Yun po bang single father din? Para alam niya ang papel mo bilang ikaw na single mother. O Ang okay gusto lang. ko naman, yung hindi lang ako yung tanggap pati yung mga anak ko. Tapos? Basta, Yun ang, tapos, gusto ko lang yung, gusto ko lang naman kasi sa lalaki, responsable, mabait, mapagmahal sa asawa. Kung sino yung gugusto sa akin, at gugustuhin din yung mga anak ko, okay sa akin. Ayaw ko yung, ako lang ang gusto, yung mga anak ko ayaw. Ayaw ko yun. Kasi hindi ko ipagpapalit yung anak ko sa asawa. Kung tanggap yung mga anak ko, okay sa akin. Pero kung hindi, ayoko. oo nga, tama talaga. Kasi pag nagmahal ka ng single mother, kailangan mahalin mo muna yung anak bago yung ina. Kasi, diba ma'am?
Kasi So, kuya, sa pinagdaanan ko, mm, simple lang ang gusto ko sa buhay. Kahit hindi kami mayaman, basta kumakain kami ng 3 beses isang araw, napoprovide namin yung pangangailangan namin sa araw-araw. Kapag mahal na asawa, kapag mahal sa mga anak, yun lang ako, masaya na ako. sana Hindi po ko ba, kailangan ng kayamanan. sana po ba yung Ang gusto ma'am? ko lang is, Sana po ba yung asawa mo? asawa ko dati, tamad kasi yun, irresponsable yun. Tapos, Bakit may niwalayan mo Oo, dahil sa mas gusto niya yung uminom kaysa asikasuhin ng pamilya. Pero bago ko siya iniwan, marami akong sakripisyong ginawa para hindi masira ang pamilya ko. Pero doon pa rin napunta eh. parang ano naman, parang napuno ka na. Oo naman kasi sa mag-asawa, kailangan yung magtulungan. Sa hirap at ginawa, kailangan dalawa kayong lalaban. Kailangan pantay-pantay. Ano naman? Walang mas mataas. Kailangan talaga pantay-pantay. Ang tanong kuya, o kaya Ayun. gaya ng tanong ni DJ Jel, gusto mo ba ng isang single parent? Opo, gusto. Basta kahit hindi mayaman, basta mabait lang. Yan naman kailangan ng tao eh. Mabait. Importante. Oo naman, kailangan naman mabait ang tao. Mabait. Kaya ako mabait ako eh. Pero hindi mo pa alam. Kasi hindi pa tayo Siyempre naman kuya. hindi mo pa alam eh. Diyan mo makikita yung tao masabing mabait pag nakasama mo na. Hindi rin. Di ma'am kasi yung, for example, nag-usap tayo ngayon. Sabi ko sa'yo, mabait ko eh. Siyempre, alangan maniwala ka sa akin. Kahit ako hindi tayo. Diyan mo Hindi, makikita kasi kuya, minsan kasi kuya, ang dalawang tao nagkakakilala din yan sa pag-uusap. O sabihin na natin yung iba eh, nagtatago lang sa magandang pananalita. Pero makikita mo rin kasi sa tao kung ano yung ugali niya. Kumbaga, kung marunong kang kumilatis, makikilatis mo siya. Kahit hindi pa kayo nagsasama. Tama. Pero makikilala mo lang siya ng lubusan pag nagsama na kayo. Kumbaga, doon mo lang siya talaga makikilala ng lubusan. Oo nga. Kailangan kilalanin mo muna siya. Kung ano ugali niya. Baka may iba siya. Kasi, iba kasi yung babae. Di ba yung babae na chat ka. Tapos, di ba? Chat ka, tapos hindi ka replyan. Babasahin lang niya. Di ba? Una lang. Wala lang yan. Pangalawa, ganun pa rin. Tapos tawagan, pag lagi-lagi, meron na yan eh. Ganyan. Kuya, babae at lalaki, pareho lang yan. Kaya yung mga sign, nagano lang kasi, yung mga sign po ba, sign? wag mong kuyahin yan, ma'am. Bata pa yan. Ilang taon ka nga, sir? 34? Ikaw, ma'am, ilang taon, ma'am? 42 po. 42. Bata pa. So, okay daw. Bata pa si kuya. Sabi ni sir, okay lang daw na single ma'am. Tanggap yung ikaw at saka mga anak mo. O ikaw, ma'am, tanggap mo rin yung mabait. Sa edad, okay lang po sa'yo yon. Mas bata si boy kaysa sa'yo. Kung mapupwede po sana kuya, gusto ko yung kaedad ko kasi masyado Kaedad mo? bata para sa akin. Nauna akong tatanda. Depende Pero lang pwede naman kami maging magkaibigan. Mag-chat-chat muna kami. Malay mo, magkaanuhan kami. Pero kasi, para sa akin, mas gusto ko sana yung kaedad ko.
Kasal po ba kayo sa asawa mo? Hindi ko alam kung naka-register yun kasi bata pa ako. Wala pa ako sa legal age nun. Kuya, natameme ka na. Ewan ko, umbot sa langaw. Ka. Nakapunta po kayo ng abroad, ma'am. Di mo alam kung kasal ka o hindi? Kasi hindi naman po ako kumuha nun. Single po kasi yung ginamit ko, kaya... Hindi mo talaga Kasi sinubukang... kapag mag-abroad ka, Hindi mo talaga sinubukang alamin, no? Para alam mo na rin sa sarili mo na, ay, ito, dalaga pa pala ako, hindi ako kasal. hindi na po eh. Ah. Kasi nung iniwan ko siya, iniwan ko na lahat. Hindi na ako nagka-interest. Iniwan mo siya, pumayag naman nung iniwan mo, ma'am, o baka hanggang ngayon umaasa pa ho yun sa'yo na magkabalikan kayong dalawa? May asawa na po siya, DJ. Nagpaalam pa siya sa akin noon bago siya Ah. mag-asawa. Ah. Saka nagkita na rin kami nung umuwi kasi ako. Oh, Umuwi ako doon. oh. Nagkita kami, pati yung asawa niya. Te. Sabi ko sa asawa niya kasi, nagsiselos yung asawa niya sa akin. Sabi ko, wag ka nang magselos kasi sayo na yung asawa mo. Sabi ko sa kanya. Kaya, okay naman kami, wala namang problema. Ah. Sa susunod, magkipagkita ka doon, kasama mo ng si Sir eh. 4 kayong magharapan. Wala namang problema nun sa kanya. Kasi, okay naman din sa kanya. Wala naman na siyang magagawa. May kanya-kanya na kaming buhay. Hmm. Ako, masaya ako para sa kanya. Baka may anak na yun, ma'am. Wala. Kasi yung asawa niya, mas matanda sa kanya. Minupos na. Kaya wala silang anak. Siguro, hindi ko alam. Hindi mo tinanong? Hindi na kuya, labas na ako doon. Tsaka maliwanag na rin kasi yung mga anak ko nung umuwi ako, gusto nung panganay ko magkabalikan kami. Hmm. Tapos, nung nakausap din kami, sinabi niya na magkabalikan kami, sabi ko, wala na tayong ibabalik, sabi ko. Kasi, nung mga panahon na sinabi ko sa'yo na magbago ka, unahin mo yung pamilya mo, sabi ko sa kanya, hindi mo ginawa. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon, pero hindi mo ginawa. Kaya sabi ko ngayon, wala nang tayo. Kung meron man tayong magiging komunikasyon, yun na lang yung para sa mga anak natin, sabi ko sa kanya. Yun. Ayaw niyang tanggapin, pero wala siyang magagawa kasi sabi ko, nandiyan yung asawa mo, sabi niya, hiwalayan daw. Sabi ko, wag. Wag na wag mong gagawin yan, sabi ko. Malaki yung naging sakripisyo niya sa'yo, kaya mahalin mo na yung asawa mo ngayon, sabi ko. Doon, umalis naman ako, okay naman kami. Wala naman na kaming naging problema. Kaya siguro kahit mag-asawa na rin ako, wala na rin siyang problema kasi naghiwalay kami na pareho naming alam sa sarili namin na wala na talaga kami. Walang pong kayo, ma'am. Walang hahabol. Baka bullying pa niyan dahil sa mga Ay hindi, kasi yung mga anak ko malalaki na. Binata't dalaga na yung mga anak namin. Pero kaya mo pa bigyan ng isang anak to si Edward? Yun lang. Yun, kasi walang anak. Baka naman hanap nito ni Sir, makasampu pa ng anak. yan po. Kailangan hindi ko may papangako sa'yo, kuya, kasi sa edad kong 42, ayoko lang mga anak. Mga, hindi lang yan sa tao, ma'am. Basta andyan pa yung matris mo, makakabuo ka pa niyan ah. Lula ko nga, 69 years old. Kung kaya pa. Ito naman, kuya, makakabuo pa, pero syempre kasi sa ganitong edad ko, delikado na rin. Lalo na't may lahi kaming high blood. O baka pag nagbuntis ako, tumaas dugo ko.
Pakainin ka lang ni sir ng pipino lagi. Mababa yan. Kuya, napamimi ka na. Nako, pag ako kausap mo, magsasawa ka sa boses ko, madaldal ako. Lalo rin ako, ma'am. Lalo rin ako. Sobra. Okay. Pag ako sinumpong ng katopakan ko, ewan ko lang sa'yo. Baka titigil Okay. ka na lang. Baka sabihin mo, huwag ka na makipag-usap sa akin. Kuya, Okay. madaldal nga ako. Pag ako nakapag-umpisa magsalita, pag nag-e-enjoy ako, hindi mo ako mapipigil. Dakdak ako ng dakdak. Gusto ko yung sandal. Ako kasi, may time ako na masayang-masaya ako. Kahit sino, walang makakapigil. Meron din namang time na pag tumahimik na ako, tumahimik ka na lang din. Yun ang ugali ko. Yan yung ugali ng taga. Nalin? Yan ba talaga ugali ng taga Isabela, ma'am? Ay, hindi naman. Depende naman yan sa tao. Din sa tama. Bawat tao may kanya-kanyang ugali. Ako kasi, kapag nasa mood ako, masaya ako. Wala sa akin ang problema. Hindi ko yan pinapansin. Pero once naman na dumating yung oras na naisip ko yung mga problema ko, tahimik lang ako. Ayaw ko nang kinikibo ako kasi lalabas yung pagkatigre ko. Anong ba yung pagkatupak? Pag tinopak ako sa pagkabunso ko, nako kuya, lumayo ka na lang. Okay lang yan. O kuya, hindi ka na kumibo. Ay, wala. Mapapanis ang laway natin nito. Hindi ka nakikipag-usap. Mag-isip muna ako, ma'am. Anong gusto sabihin ko ulit sa'yo? Nako kuya. Parang nakapos na ako eh. Parang naubusan ka. Nako, dapat pagpupunta ka sa gera, lagi kang puno ng bala. Pero hindi ko sinres ng mama dito. Wala na. Kilit eh. Kuan. Nagtameme na si kuya. Ako? Wala nang masabi. Parang Sinisindak. naubusan ako ng ano eh. Sinisindak mo kasi, ma'am eh. Naubusan ng bala. Nilumipat. Hindi ka naman siguro magugutom kung magkatuluyan kayong dalawa. Andyan, oh, napakalapad ng Nyugan, ma'am. 15 hectares yan. Ngayon, ngayon pa lang, natatameme ka na sa akin. Lumipat ako. Lumipat ako sa kabila. Doon kasi ako sa waiting seat. Daming lamok doon. Dito ako sa may puno. Kuya naman, pati lamok naman, dinamay mo pa. Kaya mo na, tinitikman ka lang nun. Lumipat ako sa waiting seat. Ilang taon na po ngayon yung bunsong anak mo, ma'am? 10 po. 10. Ah. Grade 5 na, grade 5. Nag-graduate na siya ng elementary. Yung babae sa iyo, ma'am, Grade 6 yung mag-graduate, ma'am eh. Graduating na siya ng grade 12 ngayon, yung dalaga ko. Next year, ano na siya, college na.
Di ba yung edad sa anak mo, 24? Mm. Hindi. Anak ano siya, nakahinto siya sa pag-aaral. Oo, huminto siya sa pag-aaral niya. Kasi yung ko dito, grade 12 siya, mag-ano na siya, mag-18 pa lang. Kasi kuya, yung dalaga ko, December yun ipinanganak. Kasi may cut-off. Kapag umabot ka na ng December, pag mag-grade 1 ka na, tawag ba nun? 7 years old na siya nang mag-grade 1. Tapos nung naghiwalay kami ng asawa ko, dinala ko siya sa kapatid ko. Huminto siya doon ng hindi niya natapos yung isang taon, kaya nagulit-ulit siya ng grade 2. Late siyang nag-aral, kumbaga. Ganun. Ano po ba trabaho ni mister niyo po dati, ma'am? At laging umiinom, sabi niyo? Bukid. May yung meron kaming amo. Nagbubukid siya dati, kaya lang doon siya lagi, 'di ba kasi dati uso yung mga gapas-gapas. Hindi siya gumagapas, umiinom siya. Doon siya lagi kay Gina. Ano pala yun, ma'am? Lasinggero pala yun. Lasinggero nga siya, kaya ayaw ko ng prangkahan, ayaw ko ng mag-asawa ng lasinggero kasi tapos na ako doon. Buti hindi ka binugbog. Kasama yan, kuya. Kaya ako nga siya iniwanan. Ganun. Kasi ma'am, tinatarayan mo. Kasi yung pinaka ko dati, ako binugbog eh. Kasi ang sabi mo, ma'am, ang sabi niyo po, ma'am, mataray po kayo, tapos maingay. Kaya yun siguro ang ginagawa ni mister mo, naglalasing siya eh. Hindi naman, kuya Pero lasinggero na po siya nung makilala. Una niyo palang kilala sa kanya, lasinggero na po talaga. Oo, ang sabi niya naman kasi sa akin, Magbago. pag nagkapamilya na siya, magbabago siya. Oo. Tinanggap ko kung sino siya. Umasa ako na magbabago siya. Kaso, nagkaroon kasi kami ng kaibigan no na lasinggero din. Yun, doon na siya lagi. So, hinahanap mo hindi umiinom. Araw-gabi yun, umiinom. Araw-gabi yun, nasa inuman. Minsan nga, natutulog na lang yun sa gitna ng saging. Yung ulo niya nakaipit dun sa saging. Doon na siya natutulog minsan. Sa kalasingan. Di sana naman yung ibigyan mo ng pera para pang-inom. Hindi, yung mga paano ko siya bibigyan ng pera? Wala nga siyang inaabot sa akin na pera. Yung pera, alin yung pera niya? Sa mga kaibigan niya, bumibili ng kasi doon sa amin dati, nagkakapera lang kami kapag taniman. Kasi nagtatanim ako ng palay. Tapos syempre, uutang ka. Yun. Tapos pagdating ng anihan, walang natitira sa amin kasi may pambabayad namin lahat. Kasi nga, kulang pa. Sa halip na maghanap buhay siya, kasi habang naghihintay ka kasi ng anihan, yan, happy-happy. Tapos pag anihan na, hindi na siya gagapas. Nagiinom na lang siya. Kasi iniisip niya, meron naman siyang aanihin. Kaya yun, pag dumating ang anihan, natapos ang anihan, walang tira kasi... So, paano po kayo nabubuhay, ma'am? Nagtatrabaho din po ba kayo? Ng mga anak mo, paano mabuhay? Nagtatanim ako noon. Nagwawagwag kami. Yan ang trabaho ko noon. Minsan, nakikilabada ako. Yung parang, meron yun kasing, namin, yung pinakaamo kasi namin, doon nagtatrabaho ako doon. Galinis, yung basta parang kasambahay pa, pero hindi naman kasambahay, yung tulong-tulong lang ako. Yun, bibigyan ako ng pera, gano'n. Tapos minsan, pinapautang kami, gano'n. Kaya pag dumating na yung anihan, yung naani namin,
na ibebenta kasi nga pambayad sa utang. Tapos hindi siya nagtatrabaho pag anihan. Pag natapos na yung ani niya, wala na. Doon na napunta sa utangan na inutangan nyo. Tapos, mag-uutang ulit. Yun. Oo, ganun na naman ulit. Kasi sa taniman doon, yung uso yung balik ka. Kabisilya, babalik ka. Bago magtaniman, may utang ka na. Ganun. Ganun kasi ang buhay namin sa Isabela dati. Tapos, kapag anihan naman, gumagapas din naman ako, pero hindi kasi ako talaga totally gumapas. Wag-wag ako. Yung winawag-wag namin yung mga garani, tapos nakakakuha kami ng pala, yun, binibenta namin, hati-hati kami. Araw-araw yun, ganun ang trabaho ko noon. Hanggang sa dumating na lang yung point na, minsan kasi, madalas, uuwi ako sa bahay, nagkalat ang pinag-inuman, nagkalat ang mga bote doon, mga mangkok na ginamit nila. Ako pa maghahanap ng bigas, ako pa mag-igib ng tubig, ako pang mangangahoy. Magluluto pa ako. So, kawawa naman ako. Napagod ako. Nang pa siya kung iniwanan siya. Buti na kasi ng abroad. Ha? Buti na kausupan ng mga abroad. Ng ibang bansa. Ayaw ko sana kaya lang kailangan para sa mga bata. Sa mga anak mo. Kasi dyan naman sa Pinas, kulang talaga. Bagay dito, kulang din. Pero, mas nakakaluwag-luwag dito kasi yung kita dyan na 10,000 dito, doble. Libre kasi sa Pilipinas ka, malaki naman sa Pilipinas, kaso lang, walang libre lahat Mahal ang bilihin. Mahal ang bilihin. Kahit lalo na pag nasa agency ka. Malaki nga yung sahod mo. Bayaran pa sa bahay. Pagkain mo pa. Mas maganda nga sa bansa kasi libre kain. Kaya nga maraming nag-abroad kasi kulang ang kita sa Pinas. Minsan kasi nag-abroad ngayon, mga single mother Ikaw sir, ano pong pangarap niyo po kayo sa buhay sir? Mag-aasawa po kayo o ano pa yung pangarap mong gusto mong abutin bago po kayo mag-settle down? Mag-asawa. Mag-asawa ka na lang. Oo. Sa trabaho, ayaw nyo na po magtrabaho ngayon. Bukas pa trabaho ko si Sir DJ. Saan po kayo ngayon pumapasok? Doon sa Tagbilaran. Sabi niyo po kasi nung nakaraan sabi niyo po kasi babalik po kayo ng Manila. Hindi pa po kayo nakabalik hanggang ngayon. Kasi Sir DJ, yung agency ko dati doon, tinawagan ulit ako, yung Johnson, nga may bakante dito sa amin sa Bohol. Dito ako pinasa. Yung agency ko dati, Mi Johnson. Sige. Connected na po kayo ha. Pagpatuloy nyo na lang po off-cam pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Salamat din po. Mag-asawa na si Sir. Good luck.